Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Daily Gospel Reflection. Ngayon ay October 14, 2025. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, chapter 11, verse 37 to 41. Noong panahong iyon, pagkatapos magsalita ni Jesus, siya'y inanyayahan ng isang Pariseo upang kumain, kaya't pumunta siya sa bahay nito. Pagdulog sa hapag, nagtaka ang Pariseo nang makita niyang kumakain si Jesus nang hindi muna naghuhugas ng kamay. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Kayong mga Pariseo, hinuhugasan ninyo ang labas ng tasa at pinggan, ngunit ang loob ninyo'y punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Mga hangal, hindi ba't ang may likha ng labas ang siya ring may likha ng loob? Ngunit ipamahagi muna ninyo sa mga dukha ang mga laman ng mga sisidlan at magiging malinis ang lahat ng mga bagay para sa inyo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Na-experience mo na ba yung bang talaga namang dress to the max ka? Nag-ayos ka ng sarili para sa isang very important event. Nagbihis ng maayos, nag-makeup, nag-perfume. Pero deep inside, punong-puno ka ng stress, ng galit, ng lungkot. Sa panlabas, mukhang okay, pero sa loob, tila ba may bagyong hindi nakikita ng iba. Sa gospel po natin ngayon, inimbitahan si Jesus ng isang Pariseo para kumain. Nagulat yung Pariseo nang makita si Jesus na hindi muna naghuhugas ng kamay bago kumain. Pero ang sagot ni Jesus ay matalim. Nililinis natin yung mga tasa at pinggan, pero sa loob ay puno naman ng kasakiman at kasamaan. Ang paghuhugas ng kamay ay ritual ng mga Hudyo. Ito ay parang ceremonial purity. Pero tinulugsan ni Jesus ang labis na pagtutuon sa panlabas na anyo ng kabanalan habang pinababayaan ang kalinisan ng puso. Ang tunay na kabanalan ay hindi nakikita sa ritual, kundi sa laman ng puso, sa pagiging maawain, sa pagiging mabuti, sa katapatan. Sa panahon natin ngayon, madali tayong matrap, madali tayong mahulog sa image management, no? Sa social media, sa trabaho, sa simbahan, gusto natin magmukhang maayos, magmukhang mabait, at successful. Pero paano ang puso natin? May galit ba na kinikimkim? May inggit ba na tinatago? Ang panlabas na kaayusan ay walang saysay kung ang loob ay hindi kayang harapin ang liwanag ng Diyos. Kaya ngayong araw na ito, mag-cleansing tayo. Linisin natin yung kalooban natin. At kung halimbawa, there is something that really bothers you, sa Saturday, punta po kayo sa 8 Waves, no? Nandyan po yung ating schedule. Graceful living. Graceful aging. Po. Nandyan po yung detalye sa picture. Let us pray. Panginoon, linisin mo ang aming puso. Hindi lang ang panlabas na anyo, kundi ang kaibuturan ng aming pagkatao. Alisin mo ang kasakiman, ang inggit at galit. Palitan mo ito ng awa, kababaang loob at pag-ibig. Gawin mo kaming dalisay sa iyong harapan upang kami maging tunay na saksi sa iyong kabutihan. Amen. Friends, na-bless ka ba ng today's gospel? Naku, buhay na buhay lagi ang salita ng Diyos. Allow yourself to bless others sa pamamagitan ng pag-share nito sa iba. At syempre,
huwag nating kalilimutan yung laging paanyaya ni Kuya Sam. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.